Panginoong Jesucristo. Okay, maraming pong salamat, Brother Rick. Ang ating pong mabuting balita ay tungkol po sa huling paghuhukom ay magiging isang madulat tiyak na sandali. Si Jesucristo mismo ang magiging di maaaring magkamalit makatarong ang hukom. This be the last judgment. Lalo't ng tao'y gagantipalaan o parurusahan alinsunod sa kung papaano nila pinakitunguhan ng kanilang kapwa. So malalaman na po natin yung ating gospel dahil ito po ang last Sunday of the liturgical year, the solemnity of the Christ the King. So tungkol sa pagiging hari ng ating Panginoong Jesucristo. Para maintindihan po natin ang lubusan, himayin na po natin ang bawat talata. Brother Joey, sa verse 31, ano ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa pagdating ng hari? Pagdating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng tulukok sa kanyang maringal na tuloy. Ayun, yung tungkol sa pagdating ng anak ng tao bilang hari, sama ng mga anghel at naluluklok sa kanyang maringal na trono. Sa Brother Rick, sa verse 32, sa pagdating ng hari, ano ang magiging kaganapan tungkol sa mga bansa, tupa, kambing at mga tao? Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing. Ayun po. Ituloy niyo po sa verse 33. Ano ang gagawin ng hari sa mga tupa at kambing? Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. So, tandaan po natin ang kambing sa kaliwa, Diba? tupa sa kanan. Ayun po. Brother Fred, sa verse 34 and 35. Yung 34 po muna. Sa verse 34, ano ang sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya? Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Yun ang sinabi niya sa mga nasa kanan. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Ayan po. Sa verse 35, Brother Fred, sa verse 35, ano ang naging tugon sa hari ng kanyang pagkagutom at pagkahuhaw? Ang tugon nila ay, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Yun. Yun yung sabi po ng hari. Brother Joey, sa verse 36, ano ang naging tugon ng hari? Anong naging tugon sa hari bilang isang dayuhan na walang kasuotan, isang may sakit, at bilang isang bilanggo? Ako'y walang may suot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Ayun. Brother Rick, sa verse 37, ano ang isinagot sa hari ng mga matutuwid? Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Ayun po. Sa verse 38 po, Brother Rick pa din, ano ang itinanong ng mga matutuwid tungkol sa pagiging dayuhan ng hari at walang kasuotan? Kailan po kayo naging dayuhan sa aming bayan, sa amin? Pinatuloy ang walang maisuot at aming pinaramtan.
Ayun, tama pa. Ah, Brother Fred, sa verse 39 and 40. Yung 39 muna po. Ano ang itinanong ng mga matutuwid sa hari tungkol sa pagiging may sakit at bilang isang bilanggo? Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Yun. Sa verse 40, ano ang naging tugon ng hari sa lahat ng mga itinanong ng mga matutuwid? Sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Ito ay sa akin ninyo ginawa. Yan ang Yun. sinari. Tama po. Sa verse 41, Brother Joey, ano ang sinabi ng hari sa mga nasa kaliwa? At sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y papapoy na di mamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga pangko. Yun, tama pa. Brother Rick, sa verse 42 and 43. 42 and 43. Ano pa ang naging tugon ng hari sa mga nasa kaliwa? Kapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauuhaw at hindi ninyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalang ng maisusuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. Yun. So, sa verse 44, Brother Fred, sa verse 44, ano ang naging tugon na tanong ng mga nasa kaliwa sa hari? At sumagot din sila. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? Yun, tama po. Tuloyin niyo na po sa verse 45. Ang tanong po sa verse 45, ano ang sinabi ng hari sa isinagot ng mga nasa kaliwa? Sinasabi ko sa inyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. Yun. At yung last verse, Brother Joey, sa verse 46. Ano ang naging paghuhukom ng hari sa mga nasa kaliwa at sa mga matutuwid? Tataboy ang mga kapalitan. Sa kapalitan, walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Yun. Parang yun ang judgment. Yung mga kaliwa at saka sa kanan. So para maintindihan po natin, lang po konting background lang po sa ating gospel. Ang ating pong gospel kasi yung chapter 25 verse 31 to 46, inilalarawan ang epikong paghatol ni Jesus, yung judgment niya, na magaganap kapag siya ay bumalik bilang hari kasama ang kanyang mga anghel at pumalit sa kanyang lugar sa trono. Hahatiin niya ang mga hinuhusgahan sa dalawang grupo. Nga po, yung tupa at kambing. So yung tupa, yung nasa kaliwa, ay nasa kanan, sorry. Yung kambing nasa kaliwa. Ang mga tupa ay tatanggapin at papupurihan sa paglilingkod sa mga nangangailangan. So yun po. Kunin na po natin yung ating meaning ng ating bawat verse. Ay, hindi pala to. Sorry. Yeah. Dito ko lang po ilagay. Dito sa ating pong verse, yung huling paghuhukom, ano po yung
yung masasabi na kahulugan? Ito sa una, unahin natin itong ano. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus ang kanyang mga alagad, darating ang tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at naluluklok sa kanyang maringal na trono. So literally, ito yung pagdating ng yung kaharian ng Diyos, no? Ano pong masasabi nyo sa ating ano? Pwede po kayo mamili bawat verse. Bigyan natin ng kahulugan. Sa akin yung ano, bro, yung mga tupa, yung parang inihiling tulad niya yun sa mga taong yung mga gumagawa ng mabuti, yung sa kambing naman, yung gumagawa rin sila ng, pero hindi alam lang nila ang Diyos, pero hindi sila gumagawa ng tawag dito, parang gumagawa sila, mahal nila ang Diyos pero wala silang gawa. Yung tupa, may action, may salita sila at may action. Ayun po. Ang sinasabi niyo po yung Yung karakter ng tupa. Ano po Karakter ang ng- karakter ng tupa? Ang sinasabi niyo? Oo, parang Mapag? yun, yung ano, yung tupa kasi is ano yan Sunurin. ano yan maamo. Sunurin, maamo. Sumusunod yan sa mga amo nila eh. Ang tupa pala, sa immortal na tupa, ang tupa pala, pag natumba, itatayo pala yan talaga ng tao, yung ng amo niya. Sandali So, po. Yung, sino po ba ang nire-represent pa sa palagay ninyo? tayong mga taong mga mabubuti na sumusunod sa kanya, sa kanyang mga utos, sumusunod at may gawa. Tayo yung sa tupa. Pagkasunod ni Kristo. Oo, tayo yung mga Maniniwala kay Christ. yung mga followers niya. Kasi yung iba, yung sa kambing parang kilala lang nila sa Diyos pero hindi nila sinasabuhay ang ano eh. Tapos po, ang characteristics ng tupa, maamo, masunurin. Ayan. Ano pa po? Yung kambing naman, ano lang yan eh. Kambing or hindi ko ganong ano ang kambing. Pag yung literal na ano parang doon lang kasi inutos yung naikumpara ko lang. Parang naikumpara lang. Sino pong nire-represent ng kambing? Siguro yung Hindi naniniwala kay Kristo, yung mga naniniwala. Yung mga hindi na, yung Makasalanan. naniniwala sa kanya. Mga makasalanan. Utos. Makasalanan. Sinners. Mga sinners. Mga makasalanan. Di ba? Tapos po, anong characteristics ng kambing? Parang selfish, gano'n? Tigas ang ulo, gano'n sila. Tigas ang ulo. Nanunuwag yan sila eh. Tigas ang ulo. Mapagsarili. Hindi sumusunod. Hindi sumusunod sila. Hindi sumusunod sa utos. Utos. Ng pastol. Bawa, may mga pastol siya. Utos ng pastol. Yun. Highlight na lang po natin to. Para malam natin namin. Ano pa po sa mga verse na to, Brother Rick? Ano pong masasabi? Kasi ang mga tupa, Sa anong ay, verse po ang tinutukoy ninyo, bro? bali doon din eh. Bali doon din siya. Ano eh. 33? Kasi yung ang mga nalagay tupa, niya ang mga tupa sa kanan at sa kambing sa kaliwa. nakikilala niya ang kanilang pastol. At pag tumawag ang kanilang pastol, sumusunod sila.
Yun. Sumusunod sila. Ah, hindi sila susunod ko pagka hindi nila kilala yung ano yung tumatawag sa kanila eh. 'Di ba meron nga yung pagka ano raw yung magnanakaw ang ano, hindi sila susunod. Basta Opo. sumusunod sila doon sa pastol lang, doon sila nakikinig sa boses ng pastol. Samantalang ang mga kambing nagre-represent doon sa mga kasalanan, mga gumagawa ng hindi mabuti at hindi kumikilala sa Panginoon. Opo. Brother Joey, meron pang ano? Ilalagay niya sa lupa. Sa anong verse po ang ano? Parang medyo choppy po kayo. 30 pa rin po. Dito sa 33. Ano pong masasabi niyo? Kasi yung mga lupa, yan yung mga taong mabubuti para sa akin ang mabubuti. Ngayon, yung mga kambing, mga ano yan parang mga suwail sila. Naniniwala sila pero hindi naman nila sumusunod yung utos ng Panginoon. Kasi laban pa rin sila. Opo. Wala po bang sasagot dun sa ano? Ayaw nilang maniwala. Tungkol sa paghahari ng Diyos? Ito sa verse na to. Particularly sa verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Yun. Dito parang sinasabi na yung mga taong masama, taong mga makasalanan, dadalhin niya sa parang sa kasagbagat ng apoy, sa mga kasagbagat walang hanggan, parang yung impyerno, di ba? Opo. Pero yung mga taong tatanggap ng buhay na walang hanggan, dadalhin niya sa kanyang karya. Ayun. Yan ang pagkaunawa ko. Parang judgment. Parang tumutugma dito sa yung mga tupa at kambing. Parang nire-represent ng mga tupa yung mga sumusunod kay Kristo, naniniwala at sumasampalataya kay Kristo. Yung mga kambing, yung yung mga against kay Christ, yung mga utos ng Kristo. Okay, Bro, para yung At ang nire-represent ng mga tupa nga ay mga mabubuting tao at sila'y makakatanggap ng kaukulang biyaya, kaukulang gantimpala sa Panginoon. they are kakaroon sila ng reward, yung buhay na Reward. walang hanggan. Samantalang ang mga kambing na nagre-represent sa mga masama ay tatanggap din ng kaukulang gantimpala sa Panginoon. Kaya nga lang, gantimpala nila yung buhay na walang hanggan sa impyerno. Yung sa ibang verse na na ating binasa. Ako bro, sa 34 hanggang 36. Ayun po. Sige po. Yung inihambing ni Jesus, ang sukatan kung sino yung maluluklok sa kanan at sa kaliwa. Ang mapupunta sa kanan ay ang mga yung sinabi nga, yung kung ano yung ginawa mo, hindi ba? Yung nagpakain, nagpainom, nagpatuloy sa mga walang tahanan, nagbigay ng mga damit. Sa kabilang dako naman, mapupunta sa kaliwa at parurusahan ang mga hindi nagbigay pansin sa mga hinggit na nangangailangan. Sa katunayan, ang pagpili natin sa gawain ng mundo ay magiging sukatan sa ating paghukom. Ay, yung ating kung ano yung ginawa natin. Oo, yung kung ano yung mga ginawa natin. Doon na tayo kasi yung paghukom kasi. Opo. Diba? Sabi niya nga, ako iyong dinamitan. Yung iba naman,
Hindi, dinedma lang siya. Actually, minsan nangyayari sa buhay natin yun, yung may namamalimos, hindi ba? May humingi ng tulong, dinededma lang natin. Parang sinusukat na rin tayo no, sa mga, isa rin sa sukatan natin yun eh. Opo. Pare ang tanong po doon, dahil siyang luluklok bilang Oh, hari. yun. Sukatan ng sukatan. Opo. Yung paano niya i-gauge? Tayo ba'y naghari? Kung saan kayo luluklok. Opo. So, meron doon sa mga nasa kaliwa, nire-represent ang mga kambing na tiningnan na sinabi natin kung ano yung characteristics ng kambing kanina, yung hindi naniniwala kay Kristo, literally mga makasalanan. So, meron silang kapupuntahan. So, ibig sabihin pala, pag final judgment na, final na yun. Kumbaga, kaya yun na. siguro, naniniwala ako na merong pag namatay ang tao, meron talagang purgatorio. Baga yung bago ka makarating doon sa pinaka-heaven ng kaharian ng Diyos, meron Parang ka pala pang yung chance. Oh. Ngayon, kung nasa purgatorio ka, talagang hindi ka humingi ng tawad sa Diyos, alam mo na yung pagpupuntahan mo sa sa ilalim ng kumukulong asupre. Hindi mo ba? Kasi nga raw kung ano raw ang panukat na ginamit mo, yun din ang gagamitin panukat sa iyo. Parang sa verse 41, patuloy ka pa rin na gumagawa ng ng mga kasalanan, ano ka talaga sa ilalagay ka talaga sa ito sanabi sa 41. Opo. Patuloy ka pa rin na at sasabihin naman siya sa mga sandiwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Yung patuloy ka pa rin na gumagawa ng kasalanan mo, isa ka na doon sa sa Sinumpa. Mga sinumpa. na di namamatay at hinanda para sa dyablo. Ay, Sa kanya yung 41 yon sa verse 41. yung kanina, sige. O sabi kasi sa verse 41 at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga isinumpa. Kayo'y pasaapoy at di mamamatay. Na nihanda para sa dyablo, sa kanyang mga kampon. So talagang kumbaga sa sinort, talagang pinaka-sort na to. Yung mga salita mo na po. Yun na yung tinatawag na yung sukdulan na. Ang kasamaan. Kasamaan. Sukdulan na yun. Tapos hindi pa sila humingi ng tawad. Oo, di ba? Tapos itong verse 45, at sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, ng pagkakaitan ninyo ng tulong ang pinahamak sa mga ito, ako inyong pagkakaitan. Ibig sabihin parang sinasabi nito, yung kung ano yung ginagawa ng Panginoong Diyos sa atin, dapat i-share din natin sa ating kapwa. Parang ganun. Actually yung word na pinakahamak dito, yung mga talagang mahirap na bro, yung mga taong mahirap na kailangan na ng tulong. Yung parang naalala ko tuloy si Mother Teresa, hindi ba, yung mga wala nang tumutulong. Opo. Siya na lang yung tumutulong. Kita mo yung mga sakit, mga may keto. Tinutulungan niya. Yun, parang ganun yung ko rito. Yung mga pinagkaitan na yun yung mga pinagkaitan na hindi na nila tinulungan. Opo. I-share ko lang po sa inyo yung aking napag-aralan kanina tungkol sa ating gospel. Particularly itong ano ang itinuturo sa atin ng Mateo 25:35-36 sa ating gospel. Ayon sa Mateo 35-36 ay nagtatakda ng mga pangunahing pangangailangan. Ayon sa kung saan ang mga individual na Kristiyano at ang mga pamayan ng Kristiyano ay hahatulan nga i-judge para kay Mateo ang pagsunod sa batas ng mga Hudyo
ay hindi isang wakas sa sarili nito. So, ibig sabihin may chance pa. Ang pagsunod sa reliyon ay tunay lamang kapag nagreresulta sa mga awaing mga saloobin ng pagkilos. Yun. Tapos dito, ano ang ibig sabihin ng hihiwalay ng Diyos ang mga tupa sa mga kambing? Ito nga po. Ang terminong ito ay tumutukoy sa hulan ni Jesus sa Bagong Tipan sa New Testament, nga sa Mateo, na ang mga tupa, iyon ay mga mahabagin. Ayun pala yun, no? Yung karakter ng tupa ay uupo sa kanang kamay ng Diyos. So dahil nga si Jesus, punong-puno ng habag yan, di ba? Merciful. At hahanapin ang kaligtasan at ang kambing, ang matapang. Oh, matapang pala ang kambing ngayon, no? Ay uupo sa kaliwa at Nanunuwag yun. ipapadala sa kapahamakan. Sabi rin dito, ano ang moral lesson ng Mateo 25:31-46, yung mismong gospel? Bilang mga anak ng Diyos, inaasahan niya na tutulungan natin ang lahat ng tao sa paligid natin. So, parang si Jesus Christ, di ba, yung habag niya, yung sinishare niya yung kanyang pagmamahal, kanyang awa. So, lalo na ang mga mahihirap. So, talagang judge pala tayo kung ano yung ginawa po natin, ano. Dahil sa mga mata ng ating Panginoon, tayo ay mayaman o mahirap, ngunit lahat tayo ay pantay. Inaasahan din tayo ng ating Panginoon na maging mapagpakumbaba at mapagbigay sa lahat, maging sa mga taong gumagawa ng masasamang bagay. So, andyan pa rin po yung yung kapatawaran na yun, dito sa ating gospel. So, maski ganong ka man kasama. At iba po pa, wala namang ibang makakapag-judge sa atin kundi ang Panginoon lang. Hindi naman natin pwedeng i-judge ng kapwa natin eh. Kasi ang Diyos lang ang may karapatan na ganun eh. Yung maghusga kung ano bang klaseng tao tayo. Diba? Kasi Ano ang tao, humuhusga ang tao sa nakikita lang nila eh. Opo. Sa panlabas. Pero Ang, ang Diyos ang po, tao, yung paano niya tayo kinreate eh. Doon niya tayo hinuhusgahan. No, ang kahulugan ng Mateo chapter 25 verse 31-32. Sabi dito, kapag nagbalik si Jesucristo upang hatulan ang lupa, yun nga yung second coming, ba? Hihiwalay niya ang sangkatauhan sa dalawang kategorya. Yung matutuwid, yung palang nirepresent ang mga tupa, yung mga matutuwid, yung mga righteous. At yung hindi matutuwid, yun yung mga kambing. So, habang binabasa pa natin ang talinghagang ito, nalaman natin na ang mga tupa ay yaong nangangalaga sa mga nangangailangan ng iba. Di ba po ang Panginoong Jesucristo, siya yung mabuting pastol, di ba? Mabuting pastol. Sa unang pagbasa natin, pag-aaralan yon. Ang mga kambing ay nabubuhay lamang para sa kanilang sarili. Tapos ang mensahe po ng Kabanata 25 verse 35, nasa gospel pa rin po yun, nahatiin niya ang inuusgahan sa dalawang grupo, yung nga tupa at kambing. Ang mga tupa itatanggapin at papupurian sa paglilingkod sa nangangailangan. Sabihin yung kung paano tayo mag-serve sa ating kapwa, doon pala tayo inuusgahan. Husgahan ng Diyos. Kaya yung mga kambing ay tinataboy mula kay Jesus sa walang hanggang apoy at ulan dahil sa hindi paglilingkod sa mga nangangailangan. Ayokong maging kambing. Gusto ko na maging tupa. Ano ang mensahe ng Mateo 25 verse 35? Yun nga, hati niya yung mga husgahan, dalawang grupo. Yun nga, kambing. So ito nga, itong katangian ng kambing po, i-karakter ng kambing. Tupa at kambing. Ang mga tupa at kambing
ay karaniwang nagpapakita ng iba't ibang pag-uugali. Ang mga kambing ay natural na mausisa. Ay, parang sino ba yung mausisa sa mga panahon ni Jesus Christ? Yung mga mga Pharisees, di ba? Sacerdote, Oo, Paseo. maraming tanong, maraming kuda. Ang mga kambing ay natural na mausisa at nagsasarili. Ang mga selfish din pala. Ang habang ang mga tupa ay may posibilidad na maging mas nakahiwalay at malaya. Ay, ano sila, parang humihiwalay pala talaga sila. Yung independent, malaya. Ang mga tupa ay mas malakas na flocking instinct at nagiging sobrang nababalisa kung sila'y mahihiwalay sa natitirang bahagi ng kawan. Pag sila may nahiwalay, parang balisa sila. Di ba yung ang nire-represent ng pastol, yung Jesus Christ, pag halimbawa, sabihin natin minsan na kakaroon tayo ng halimbawa, naliligaw tayo ng landas, parang nawawalan tayo ng pag-asa. Pero ang mabait ang Panginoong Diyos tayo'y kanyang bilang mabuting pastol, talagang hindi na tayo pinapabayaan. Mas madaling piliin ng mga tupa sa loob ng bakod kaysa sa mga kambing. Yun nga po. So let's conclude our gospel. Yun nga yung Solemnity of the Christ the King, yung conclusion ng ating liturgical calendar. So, ang natutunan po natin sa ating gospel, yung ano po ba? Tupa, tsaka kambing. Yung paghahari ng Diyos. Kasi Paghahari paghahari ng Diyos, siya yung magja-judge Kaya nga po ang Pare, title niya, 'di ba, yung paghuhukom. So kung aakyat sa kaharian ng Diyos bilang yung kanyang reign, yung uupo sa kanan ng Diyos. So tayo bilang mga kanyang mga kawan, tayo kailangan mag-report. Natandaan niyo po yung yung nakarang ating gospel na napag-aralan. Di ba magkakaroon tayo ng reporting. Pagsusulit. Oo. Ano bang nagawa natin? Ngayon, ito na yon. Base doon sa pagsusulit natin, ihiwalay niya tayo kung nasa panig tayo ng kaliwa o nasa panig tayo ng kanan na represent nga yung mga tupa at kambing. Yun. So, siguro pumunta na po tayo sa ating unang pagbasa. Sharing ko lang. Unang pagbasa. Okay na bro? Opo, sige po. Ang pagbasa mula sa Ezekiel, chapter 14, 11 to 12, and 15 to 17. Chapter 34 po yun, di ba? 30. Chapter 34 po. Chapter 30. Unang pagbasa? Opo. Chapter 34. Tingnan ko po dito sa sa ordo. Ezekiel 14. Sandali po Tingnan ko dito. 34. Yung ginagamit po sa simbahan to 34. Sandali po Tama. Ito yung teka, kamali yata ako Pero 34 yung naano ko dito sa ano ko. Sandali po. 34. And the solemnity of our Lord Jesus, King of the universe. Ezekiel. Tama. 14. 14, 11 to 12. Bakit? Oh, 11 to 14. 12, 15 to 17. Baka nag-typo error lang po ako. 14. Oo. 14, 11 to 12, 15 to 17. Nahiwalay nga yan Di ba? May doon sa 14,
merong po. ibang title. Tapos yung 15 to 17 na, yon, iba na rin yung title. Sige po. Kung Buksan ko na lang itong ang unang pagbasa mula sa Ezekiel, chapter 14, 11 to 12. Tapos 15 to 17, tama ano? po. Sige po. Sige po. Tama na no? Okay. Gagawin ko ito para hindi na lumayo sa akin ang Israel at hindi na sila magpakasama. Kung magkagayon, sila ay magiging bayan ko at ako naman ang kanilang Diyos. Ito na nga ang sinabi ni Yahweh. Ito nga ang sabi ni Yahweh ng Diyos. Sinabi sa akin ni Yahweh. Tapos 15 to 17. Kapag pinapasok ko sa isang bansa ang mababangis na hayop, sila ay uubusin ng mga ito. Ang dakong yaon ay magiging puok ng lagim hanggang sa ang lahat ay matatakot magdaan doon dahil sa mababangis na hayop. Isinusumpa kong wala akong ititira isa man sa kanila. Magkataon mang naroon sina Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas, ngunit hindi nila maliligtas isa man sa kanilang mga anak. Kapag pinadalhan ko ng tabak ang isang bansa, silang lahat ay aking papatayin, pati mga hayop. Ang salita ng Diyos. Okay. Salamat sa Diyos. Salamat po, Brother Fred. Mali yung nakopya ko. Yung misalet sa misa, chapter 34 nakalagay. Pero anyway, binuklat ko po yung Bible. So, chapter 14 po pala yan, sorry. Opo. Magkahiwalay nga yung ano. Oo, tinignan ko tong ordo, itong ginagamit sa misa. Chapter 14, verse 11 hanggang 12. Tapos, 15 to 17. Tama po ba? Tama po, ano? Sige po. Basahin na lang po natin. So, chapter 11, chapter 14, verse 11. Sabi niya dito, kaya hindi naliligaw. Ayon kay Propeta Ezekiel sa verse 11, Brother Rick, bakit po hindi maliligaw ang bayang Israel ayon sa Panginoon? Gagawin ko ito para hindi na lumayo sa akin ang Israel at hindi na sila magpakasama. Kung magkagayon, sila ay magiging bayan ko at ako naman ang kanilang Diyos. Ito ang sabi ni Yahweh ng Diyos. Ayun. Tama po. Brother Joey, sa verse 12. Ayon kay Propeta Ezekiel, sa verse 12. Iksi lang yung 12 ba? Oo. Verse 12 sumunod, 15 na, no? Sino yung sinasabing dumating sa verse 12? Sinabi sa akin ng Panginoon. Diretso ko ng 15? Verse 12. Sinabi sa akin ng Panginoon. Ayun, si Yahweh ang dadating. So, sa verse 15, Brother Fred, sa verse 15, anong mangyayari kapag pinagala sa lupain ang mababangis na hayop?
kapag pinapasok ko sa isang bansa ang mababangis na hayop, sila'y uubusin ng mga ito. Ang dakong yaon ay magiging puok ng lagim, hanggang sa ang lahat ay matatakot magdaan doon dahil sa mababangis na hayop. Ayun, tama po. Tapos sa verse 16, Brother Fred pa rin. Sino ang naroroon na sinasabing ng ni Yahweh na isinusumpa ko? Yun, sila Noe, Daniel at Job. Sabi niya, isinusumpa kong walang akong ititira isa man sa kanila. Magkataon mang naroon sina Noe, Daniel at Job, sila lamang ang maliligtas. Ngunit hindi nila maililigtas isa man sa kanilang mga anak. Yun, tama po. Tapos, Brother Joey sa verse 17. Sa verse 17, sabi niya rito. Anong mangyayari kapag nagpadala ng tabak laban sa lupain ng Kapag pinadala, hayop? Ayun. kapag pinadalan ko ng tabak ng isang bansa, yung lahat ay aking tatataspad sa tabak. Ayun. Tama po. Wala. So, sa ating hali na pala tong sinabi ko kanina, yung ginawa ko. Verse 34 sa akin eh. So, ano na lang natin. Verse 14 pala to. 14. Malalim ang ano rito, no? Malalim ang kahulugan na to, no? Opo. So, sa verse 14. So, imay na lang po natin. Mali na pala to. Pinopia ko. So, sa verse 14, chapter 14, verse 11 to 12. Ihimayin, kunan natin ang kahulugan. Verse 11 to 12. Ano pong ibig sabihin nun, yung sa verse 11 to 12? Pag-aralan na lang po natin. Tapos i-relate natin sa ating Sabi niya kasi rito, kaya hindi na maliligaw ang bayang Israel mula sa akin. Hindi na sila madudungisan sa kanilang mga kasalanan. Magiging bayan ko sila at ako ang magiging Diyos nila. So ang pinapatungkulan po ni Prophet Ezekiel dito, ang Panginoon, ang Diyos, si Yahweh. 'Di ba? Ang Diyos. Pag sinabi niya pong hindi na maliligaw ang bayang Israel. So ibig sabihin, binabantay niya yung Israel. 'Di ba? Ang Diyos. Yan ang kanyang bayan eh. Ay sabihin, maaari po natin sabihin na pag halimbawa sa isang ikaw ang bantay sa isang, di ba po sa ating gospel yung nagpapatungkol sa tupa at saka kambing. So ano pong ibig niyang sabihin dito, yung bayan ng Israel? Siya yung pastol ng bayan ng Israel. Parang yung Israel kasi parang ayaw niyang mapariwara, no? Oo. Ang pastol. Siya ang pastol doon eh. Ano niya kasi yung Israel eh. Diyan sa sinilang po, di ba? Ang Diyos ang pastol sa bayan ng Israel.
kahit mga gumawa Sabihin natin mabuting pastol. ng mga pangalan Mabuting pastol sa bayan ng Israel. Yun. Ano pa po? Sa verse 11 to 12. Di ba po, pag sa Israel, hindi man po pwedeng puro tupad yan. Di ba? Yan nga po yung ano pinaka maraming pasaway eh. Yung Israelites di ba? Siya yung nagkanulo sa kanya, di ba? Siya yung kinondemn siya into crucifixion. yung mga So, ang Ang ulo bayan ng mga ng Israelita. Israel, oo, bayan ng Israel ay tawag dito, represented, parang may dalawang klaseng ano din. Ay meron klaseng tao. dalawang klase. Yung yung mga kagaya ng tupa at kambing. So sa ating gospel, sila po yung pinapatungkulan dito sa ating first reading. So, Sila ba yung mga tupa? Israelites. Sa ating kung babasahin na po natin sabi niya po kasi rito sa verse 11 and 12 sa chapter 14 ng Ezekiel, no. Kaya hindi na maliligaw ang bayang Israel mula sa akin. So yung sinulat po ni Prophet Ezekiel to 'di ba sinabi ng Panginoon, sabi niya, hindi na sila madudungisan sa kanilang mga kasalanan. Magiging bayan ko sila at ako ang magiging Diyos nila. So, ano pong masasabi niyo rito, Brother Rick, yung ganitong ibig sabihin, sinong maghahari sa bayan ng Israel? Ang Panginoon ang maghahari. Kasi nga, nung sila ay nasa ilang, ang Panginoon ang gumagabay sa kanila. Kaya nga lang, may katigasan ng ulo ng mga Israelita. Kaya siguro yung tupa at kambingin, magkahalo So, yun po, yung i-relate po natin dun sa ating mabuting balita, dun sa tupa at kambing. Babalik po tayo doon. Ayun. Kasi hindi natin masabing lahat ng Israelita ay mga tupa. Oo, dalawang klase rin. Hindi na Dalawang klase pwedeng lahat ng ang Israelites tupa. represent, Opo. Meron din mga kambing doon sa Israel, sa mga Israelites. Baka nga mas marami pong kambing doon. Di ba po? So ituloy po natin. Pasensya na po mali yung post ko pala doon sa Buti walang sumita. Sa verse 15 to 17 po tayo. Babasahin ko po Tapos ano po natin. I-relate. Sabi sa verse 15 ng chapter 14, Ezekiel, kapag pinagala ko sa lupain ang mababangis na hayop para manlapa ng mga bata at matiwangwang. Iyon dahil wala nang magdaan sa takot sa mga hayop. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag pinagala ko sa lupain ang mababangis na hayop para manlapa ng mga bata at matiwangwang. Iyon dahil wala nang magdaan sa takot sa mga hayop. So parang nare-relate din po sa mga tupa to no? Kasi nga po ng ating first reading, yung pinapakita rito, ang Diyos
ang mabuting pastol sa bayan ng Israel. So, yung parang example niya yung Israel eh. Hindi lang naman literally, hindi Israelites lang yung pinagtutungpalan niya. Parang yung ano bang klaseng tao diyan sa mga bayan ng Israel, 'di ba? So parang babalik tayo sa ating gospel, i-relate natin, hihiwalay niya yung mga tupa sa kanan at saka yung mga kambing sa kaliwa. So yung kung ihahambing natin to sa i-relate natin, tuloy po natin sa verse 16 at naroon din ang tatlong lalaking ito, isinusumpa ko sabi ni Yahweh Panginoon, hindi nila maililigtas ang kanilang mga anak, kundi ang kanilang sarili lamang. At matitiwangwang ang lupain. Mapapansin po ninyo parang paghuhukom pa rin ito. No? Paghuhukom pa rin. So parang yung ating ginagawa dito sa lupa, parang may yung lalo-lalo na yung kasamaan, yung pagiging masama, may hangganan din pala yan. May hangganan din. Bro, Ito. tanong ko lang. Yes, opo. Bakit ang sabi dito, magkataon mang naroon sina Noe at Daniel at Job? Sila lamang ang maliligtas. Bakit yung mga anak hindi maliligtas? Tatlong. Ngunit hindi nila maililigtas isa man sa kanilang mga anak. Mga anak nila yun bakit sila lang, kahit, di ba sabi nga sinusumpa kong wala akong ititira isa man sa kanila. Magkataon mang naroon sina Noe, Daniel at Job. Sila lamang ang maliligtas, ngunit hindi nila maliligtas isa man sa kanilang mga anak. So, babalik pa rin po tayo sa paghuhukom ng Diyos. Sabihin nating mga pinagpala sina Noe, Daniel at Job. Pero ang kanilang mga anak, hindi ko mo anak nila pinagpala sila, 'di ba? Kasama na. So sa mata ng Diyos pa rin po. Siya pa rin po yung magde-decide, magde-judge po sa atin kung hihiwalay niya yung masama at mabuti. Di po ba? Kasi itong tatlong ito yung mga matutuwid eh. Oo, sabi kasi dahil sa matuwid nilang pamumuhay. Yun na, yung salita ng Diyos. Oo. Ay, ganon. Sige, nagets ko yun. Opo. So, ituloy natin sa verse 15. Kapag pinagala ko sa lupain ng mababangis. Ayun, kaparusahan na po to Kaparusahan na. Tapos, sa verse 17, yung last verse ng unang pagbasa, gayon din ang mangyayari kapag nagpadala ko ng tabak laban sa lupaing ito para dipulin ang mga tao at mga hayop. Napanood niyo, nabasa niyo po yung tungkol kay Noe, 'di ba? Yung Ark of Noah. 'Di ba po yung history na pinagtatawanan siya nung sa Old Testament, pinagtatawanan siya nung naggagawa siya ng arko. Tapos siyempre ang plano ng Diyos, hindi naman natin nalalaman yan yung kailan niya gugunawin ng mundo, sabihin natin. So nung pagdating ng umulan ng 40 days and 40 nights, so nangamatay lahat ng mga yung mga hindi nailigtas, hindi nakasakay doon sa ark. So parang judgment din po yun Yun yung gustong ipahiwatig ni Prophet Ezekiel dito sa ating first reading. Yun. So, kung i-analyze po natin ang ating first reading, ang Diyos pa rin po ang laging nakabantay po sa atin. Laging nakabantay.
Dahil nga sa kanyang paghahari, sa kanyang kaharian, so parang siya yung nagmo-monitor sa atin. So siya yung ating pastol na sa ating first reading, siya yung naging pastol ng mga Israelites. Yun. So ano pong lesson na makukuha natin sa ating first reading? Ganun pa rin yung pag hindi ka pa rin nagbago, parang lumayo ka sa Diyos. 'Di ba? Pag lumayo ka sa Diyos, magkakaroon ka pa rin ng Kaparusahan. Kaparusahan. isasama ka dun sa mga kambing. Oo. Kasi nga, pag pinapasok ko sa isang bansa ang mababangis na hayop, Opo. yun, sila na iubusin mga ito kasi masasama na nga eh. Magiging puok ng lagim hanggang sa ang lahat ay matatakot magdaan doon dahil sa mababangis na hayop. Yun ay mga makakasalanang tao. Opo. Brother Joey, may dadagdag pa sa ating first reading. Pinag-uusapan po natin yung pagiging mabuting pastol sa mga Israelites ng ating Diyos, ating si Yahweh, Panginoong si Yahweh. Sabi dito, ganun din, di ba? Parang kailangan gumawa tayo ng kabutihan. Huwag tayong maliit na landas. Pero kung para sa akin naman, kung makagawa ka man ng kasalanan, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Kailangan kasi yung humingi, tapos puso mo pagsisihan yung kasalanan mo, matatanggap ka ng Para mapunta ka sa kanan, sa kawan ng mga tupa. At isipin mo palagi ang ibang tao, wag lang ito. Oo, hindi lang yung sarili. Tama po. Sige, punta na po tayo sa ating nakuha naman natin yung thought ng ating first reading po, di ba? Maski na pa. Pasensya na po na nagkamali ako ng Okay lang bro, kasi talaga. Pero binasa ko yung 34 kanina eh. Pero parang parang kalugsong din nung gospel eh. Pero tama po si Brother Fred. Kasi itong ordo, ginagamit sa gospel ng simbahan to eh. Itong ito. Nakalagay nga Ezekiel 14, verse 11 to 12. Yung Misalet, yung Misalet. Sa Misalet po, verse 34 ang nakalagay. Kaya nung binabasa ko kanina, ako para namang para rin eh, related doon sa gospel eh. Related din po siya. Kasi yung binasa ko kanina, sabi rito sa verse 34, kahulugan ng Ezekiel verse 34 to 15, kabutihan at awa ng Diyos. Yun din po yun, yung dahil sa mabuting pastol sa mga Israelites, yun po yun eh. Parang parehas lang eh, no? Oo. Yung chapter 34. Paghukom din eh. Sabi rin po dito, ano ang tinutukoy sa Ezekiel 34, chapter 34? Nanghuhula si Ezekiel laban sa walang responsibong mga pastol. Ay, responsible na mga pastol, yung mga Israel. So si Yahweh na yung nag-take charge. Sinabi na sa halip ay hahanapin ng Diyos ang kaniyang mga tupa. So related pa rin sa tupa. Ang magiging kanilang tunay na pastol. Yun nga si Jesus Christ. Tama nga to. At mensahe ni Propeta Ezekiel na ang bayan ng Diyos ay hindi kailanman mawawala.
bayan ng Diyos, yung Israel nga. Kung paano hinahanap ng pastol ang kanyang kawan. Pati Kapag, sa ganito bro, tiningnan ko yung sa ganito. Ito yung ganito, yung binibigyan ng simbahan. opo, Reading guide. Ito, pares din po. ayan o. Iselet po, isang buhay. Opo. Ang buhay. O, Reading sa guide. sambuhay ko kinuha po eh. Ang Diyos ay gaya ng isang mabuting pastol na nagmamalasakit. Sa Ezekiel to sa hanap ng aking tupa. Ang Diyos ay gaya ng isang mabuting pastol, nagmamalasakit sa kanyang kawan. Ano man ang kanilang palagayan, ang Diyos ay laging nakakaalam kung nasan sila. Tama nga naman, 'di ba? Kasi tayo kasi bilang mga sabihin nating tupa na hindi, paminsan-minsan nagiging kambing din. 'Di ba? Minsan pag nagkakaroon tayo ng problema, parang hinahanap natin ng Diyos, asan ang Diyos? Saan ba bakit niya ako pinabayaan, mga ganyan sa atin, 'di ba? Pero ang Diyos po ay siya yung naghahanap sa atin bilang kanyang mga tupa, 'di ba? Parang yun yung nawalay na isang tupa na kanyang hinanap. Opo. Parang yung na mali ng landas na tinahak, Opo. pero hinanap niya yung isang tupa. Di ba may hawak ng isang tupa? Sa Yung bro, sa nawawalang anak ng tupa. Oh. Anak ng tupa. Oh. The Lost Sheep. Parang may ganun parable eh. Parable of the Lost Sheep. Natawa si Brother Joey. Sige pa, punta na po tayo sa ating second reading. Second reading po. Ngayon, hindi na siya ang nawawala eh. 99 na yung nawawala. Oh, pero yung hindi niya hinahanap yung 99, pero yung isa hinahanap niya, ano. Ganun ka bait ang Diyos. Yung mga patungkol po sa mga taong ano yun, 'di ba? Yung nawawalay sa Diyos. Yung naliligaw ng Yung love. hinahanap pa rin niya, binibigyan niya ng chance siya. Oo po. At naman tayo. Lahat naman po tayo binibigyan ng chance. Opo. Okay ba? Second reading na po tayo. Second reading po natin, check ko lang. Is 1 Corinthians chapter 15 to 20 to 26 and 28. Tama ako. Sige po. Mga kapatid, nais kong bagisan nyo ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Chapter 15, verse 20, 26 to 28. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. At kung paano dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, ay hindi naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa sa kanya-kanyang takbang panahon, si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kariyang, pamamaraan at kapangyarihan at ibibigay niya sa Diyos Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang
mapasuko ang kanyang mga kaaway. Sapagkat ang kaaway ng kaaway na kanyang pinasusukuin, ang kanyang huling pasusukuin ay ang kamatayan. Tapos, no? Opo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang pailalim sa kapangyarihan ng Diyos, ang naglalagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusan maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Salamat sa Diyos. Salamat, Brother Joey. So, ang ating pong ikalawang pagbasa ay pinapalaala sa atin ni San Pablo ang muling pagkabuhay ni Kristo, the resurrection of Christ, ang bukod tanging unang ani ng kaluwalhatiang inilalaan ng Diyos para sa lahat ng taong karapat-dapat. So, yung purpose ng Diyos Ama, yung, di ba yung sinugo niya yung kanyang anak para lang matubos ang ating kasalanan. So, himayin po natin ang ating ikalawang pagbasa. Brother Fred sa verse 20. 20 at saka 21 po. Sa 20, sa muling pagkabuhay ni Kristo, ano ang kanyang gagawin bilang katibayan? Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ayun po. Sa verse 21, paano at sino ang namamagitan sa pagdating ng kamatayan at muling pagkabuhay ng tao? Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Ayun po. Yun yung sinasabi niya si Jesus. So, sa verse 22, Brother Rick. 22 and 23. 22 po muna. Sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, ano ang naging kaugnayan ni Adan sa kamatayan ng lahat at ng naging kaugnayan ni Kristo sa muling pagkabuhay ng lahat ng tao? Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ayun, tama po. Sa verse 23 po, sa kanya-kanyang takdang panahon ng bawat isa, nasaan si Kristo at kailan ang pagpariton niya? Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagpariton niya. Yun, tama po. Kaya po sa misa, di ba? Yung profession of faith ba yun? Si Kristo ay namatay, si Kristo ay darating sa panahon. Yun po yata yun eh. Opo. Sa Brother Joey sa verse 24. 24 na po tayo. Paano at kailan ibibigay ni Kristo ang kapangyarihan ng kanyang kaharian sa Diyos Ama? Sino po ako? Opo, Brother Joey. Sa verse 24, paano at kailan ibibigay ni Kristo ang kapangyarihan ng kanyang kaharian sa Diyos Ama? At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamamaraan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Yun. Tama po. Verse 26, Brother Fred, verse 26 at saka verse 28.
Sa verse 26, ano ang dahilan kung bakit sinabi ni San Pablo na dapat maghari si Kristo? Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Sa 28 naman, at Aba, kapag lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos ayun, tama na po. naglagay sa lahat. Ang tanong ko po sa 28, ano ang mangyayari kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng kaharian ni Kristo? Yun nga, yung Sabi nasa kasi, ilalim ng kapangyarihan ang anak naman ng pailalim sa kapangyarihan ng Diyos. yon. Kaya nga naluklok siya sa kanan ng Diyos, di ba? Naluklok sa profession of faith natin, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. So kung ano yung kapangyarihan ng Diyos, Ama, sinalin niya kay Jesucristo. Di po ba? Kaya yung lubusan na siyang maghari sa kalahat-lahatan. Kahit na sino ka pa, hindi ba? Kahit na si Kibuloy ka pa. Oh, o Si, kaya King Charles, si Muhammad, yung sinasabi nilang King Allahu Akbar. Muhammad, pati mga Diba? Muslim, Diyos Oh, pa rin ang maghahari. sa kanya pa rin, sa kanya pa rin, siya pa rin na maghahari. Luluhod pa rin sa kanya. So Sunod sa harapan niya. kung i-relate po natin ang ating second reading sa ating dalawang unang pagbasa. Sa ating unang pagbasa, ang tungkol sa paghahari ng Diyos, yung ihiwalay niya yung tupa at kambing. 'Di ba? Parang judgment bilang hukom bago tayo mapunta sa kanyang kaharian. Sa atin namang first reading, yung pinapakita doon yung pagiging mabuting pastol, hindi lang sa mga Israelites, pati sa atin, sa sangkatauhan, na pinapakita doon yung hindi lang hindi lang basta nasa panig ka ng kambing, hindi hindi na niya gagawin ng responsibilidad ni Kristo na para isang mabuting pastol. Ngayon, dito sa ating ikalawang pagbasa, parang nakikita po natin dito yung pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Parang dito binibigyan tayo ng daan ni Kristo para ang Diyos ay maghahari sa atin. Paano po 'yon? Yung iniala niya yung kanyang sarili, 'di ba? Para sa atubos ng ating mga kasalanan. 'Di ba? Ayun po, ano pong masasabi nyo dito sa ating second reading? Parang ang dito, dapat pagsiyan natin ang lahat ng ating pagkakasala. Tanggapin natin ang buong puso ng ating Panginoon. Di ba? Opo. Sige po. Teka. Ano ko lang po i-note ko. Dali. Ay, hindi yata ito. Dali lang po. Ito, dali lang. Record ko lang po yung dalawang pagbasa. So sabi niya rito, Korinto 15:20-26, kahulugan at komento. Sa kabanatang ito, inirekomenda ng apostol ng Ebanghelyo, yun nga si San Pablo, na nagbibigay ng isang buod nito, pinatutunayan at pagkabuhay muli ni Kristo, yung resurrection of Jesus Christ.
At sa pamamagitan ng iba't ibang mga argumento ay tinatag ang doktrina ng pagkabuhay muli ng mga patay at sinasagot ang mga pagsalungat sa ginagawa nito. So kung i-relate po natin ito sa ating first gospel at first reading, sa parang through Jesus Christ, yung nagbibigay daan po siya na paano ba, kasi nga sa ating gospel, pinaghihiwalay eh. Pinaghihiwalay yung mga kasalanan at mga hindi makasalanan. Yung nga, yung mga tupat, nire-represent ng tupa at kambing. So, dahil sa Panginoong Jesucristo, yung kanyang, di ba, niredeem niya yung ating mga kasalanan. Niyala niya yung kanyang sarili, tapos nabuhay na mag-uli dahil dahil sa Panginoong Diyos at naluklok sa kanan ng kaharian ng Diyos. So, bilang mga kasalanan, ito pa rin, si Jesus Christ pa rin ang daan para tayo makapunta sa kanyang kaharian. Hindi po ba? Siya pa rin. Opo. Brother Rick, ano pong masasabi niyo po? Sa ating second reading. Ito parang nakikita ng Panginoon na may pag-asa pa tayo na magbago through him, ano? Through Jesus Kasi Christ. oo. Kasi tinatawag naman niya, hinahanap talaga niya yung mga naliligaw na landas eh, Opo. para magbalik loob sa Panginoon. At dito nga yung sinasabi niya, di ba yung mga nakaraan natin na bubuhayin muna niya ang mga patay. Opo. Di ba? Parang sasalain pa niya eh. Tapos tayo, mga buhay, ganun din. Kung sino ang kanyang pwedeng pumasok sa kaharian. At doon pinatutunayan na sa kanyang muling pagkabuhay, ganun din ang mangyayari sa mga tao na mabubuti na kanya ring bubuhayin. Yung sinasabi sa kabilang buhay. Kaya dito pa rin po pumapasok yung Judgment Day eh. Yung, di po ba, dahil pinapakita po rito ni Apostol San Pablo na dahil kay Kristo ay Bubuhayin. iniligtas ang mga Iniligtas. namatay para muling mabuhay. So, parang judgment na rin po yun. Kaya nga, ang tinatawag nating purgatorio, di ba? Pag ang tao ay namatay, doon muna siya sa purgatorio. So parang halimbawa nasa waiting list ka pa. So halimbawa hindi ka naman nagsisi. So matik na 'yon. Talagang wala ka ng it's either Parang ilalaglag ka sa balik sa lupa, sa ilalim ng lupa o doon sa kaharian ng langit. Parang gano'n. kumbaga doon ka maglilinis sa purgatorio eh. Opo. Mga pagkukulang mo, yun ang destination mo. Kaya nga Bago po, ka makapunta sa langit. pag halimbawa yung ibang mga homily ng pari, sino ba yung nakahanda ng mamatay dito? Parang gano'n, diba? May tinatanong silang gano'n. Sino ba yung... Kasi nga, may chance na pa eh, pag halimbawa namatay ka, kaya nga natin sila pinagdadasal eh, para tanggapin sa kaharian ng Diyos. Yun. Magre-report din pala si Jesus Christ sa Diyos Ama eh. Hindi siya Oo. Dito sa verse 24, tingnan mo. Sige At po. darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Parang siya lang yung Diyos anak ang inutusan na mag-segregate ng masama yung mga tupa at mga kambing. So diba? tayo bilang, di ba, ditong mga nakaraang pagbasa natin,
ang pinagpatutungkulan na hari si Jesus Christ na tayo magre-report sa kanya ay magkakaroon ng pagsusulit kay Jesus Christ. Pero si Jesus Christ may sarili siyang pagsusulit sa Diyos Ama. Di ba? yung parito, yung sapagkat yung kaugnayan mo kay Adan, hindi ba, yung makasalanan, mamamatay ka. Pero si Kristo, dahil kaugnayan mo kay Kristo, ikaw ay yung may yung mabubuhay ka. Yun nga yung huli niyang huhusgahan, yung lilipulin yung kamatayan. Kasi ano ka sa mga tupa ka. Yun ang pagkakaintindi ko rito. O tama po kayo, bro. Kasi kung kaugnayan mo kay Adan, 'di ba, yung unang nagkasala si Adan, Simple. oo, Sumuway kasi si Adan, hindi ba? utos. Oo. Utos. Kaya siya yung kambing. Ang kaugnayan mo kay ito, nandirito siya sa verse sa verse 23 yata to. Yung kay Adan, yung nire-represent ng kambing. Oo. Tapos yung tupa, represented by Jesus Christ himself. Oo. Hindi ko may 22 sapagkat kung paano mamatay Oo. para sa kanya ayan pa yun. Kaya nga sabi dito sa verse 26, ang kahuli-huli ang kaaway ng kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Yan. O yun, sabi niya, at kapag ang lahat ng nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay sa lahat ng bagay sa kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. So, Ano pa rin? papasailalim muna tayo sa kay Jesus Christ, siyempre. Oo. Kasi ang huling-huli niyang pasusukuin ang kamatayan. Yung mga makasalanan yun eh. Di ba pa, yun ang pagkakaintindi ko rito kasi napakalalim eh. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang papasukuin ay ang kamatayan. Kasi kung nakaugnay ka nga doon sa kanya, medyo mauuna ka. Pag kay Adan ka, dahil matigas ang ulo mo, iwalay ka niya. ikaw Sa yung kaliwa. huling-huli. Oo. Wala ka doon sa mga matutuwid. Ano pa rin tayo. Pero parang na ko rito, parang nasa purgatorio na itong mga to eh, no? Tayo. Nakikita ko rin po dyan, yung ang nire-represent ng mga tupa, yung mga pinagpala. Di ba? Pag minumuni-muni ko kanina, parang yung nakaugnay ka kay Adan, di ba may kamatayan ka dahil kasalanan nga si Adan, sumuway ka sa Diyos. Ikaw yun, yung doon ka nakabilong. Dahil nakabilong ka kay Kristo, ikaw ang uunahin niya sa on the last day, yung bubuhayin ka niya. Opo. Sabi rin po rito, ano ang aral ng Korinto, 1 Korinto, Kabanata 15, talata 20 hanggang 28. Si Kristo ay dapat na maghari hanggang sa lubusang talunin niya ang lahat ng mga kaaway ng Diyos. Mga patay at buhay. Oo, hanggang sa ilagay niya ang kanyang paa sa kanilang mga leeg, gaya ng nabanggit sa itaas. Kapag ang paglalang at naibalik sa original na kalagayan, bibigay ni Kristo ang kaharian ng Diyos sa Ama. Ang huling kaaway na mawawala ay ang kamatayan. Huwag sabihin yung mga makasalanan pa din. Sa part ng kanyang misyon. Ano po? Lilipurin niya yung kamatayan. Yung hindi na huli na sila eh. Huli na yung mga makasalanan eh. So, ang nakikita ko po rito sa ating tatlong gospel, sa paghahari ng Diyos, ay lumilitaw pa rin sa atin
bilang Yung mga mabuting tao, loob. ang mga makasalanan at saka hindi. Ang mga nagsisisi at hindi, humihingi ng tawad at hindi. Parang ginadya, siya pa rin ang final judgment. So bilang mabuting pastol sa ating verse reading, ang Diyos pa rin ang nagiging daan para sa tungo sa kanyang kaharian na sinasabi ni Apostol San Pablo. Sabi niya kasi rito sa second reading, siya ang daan eh. Oh, dahil sa kanyang pag ah, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. So, pwede na po tayo siguro maggawa ng ating hibla. Hibla. Oo. Meron po ako kasi yung ginawang hibla dito. Okay, ito kung nababasa ninyo. Dali. Rito. Si Kristo ay isang makapangyarihan at matuwid na hari na nagmamalasakit sa kanyang kawan na gaya ng isang mabait at mahabaging pastol. So, ipapaliwanag ko po ito. Si Kristo ay isang makapangyarihan. Eh, di ba, Christ the King, siya yung hari. Ano ba yung nakikita natin sa isang hari? Ano bang masasabi ng isang hari? Powerful, di ba? Yung kanyang kapangyarihan na nanggagaling din sa Diyos Ama. Nagkaloob ng Diyos Ama sa kanya. At matuwid na hari. Righteous. Matuwid. Na nagmamalasakit sa kanyang kawan tayo. Nagmamalasakit. Although tayo mga makasalanan na dahil sa tukso rin ng kalaban ng Diyos yung diba nakakagawa tayo ng kasalanan. Nagaya ng isang mabait at mahabaging pastol. Yung pastol yung sa first reading, yung pag-aaruga niya sa bayan ng Israel. Ano pong masasabi niyo dito? Yan lang po ang ating hugot. Ay, Meron akong meron ka, brother? meron akong hibla dahil nga yung 'di ba yung nagugutom, pinakain, na dinamitan, Sige po. na ang reflection ko doon ay yung ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lang ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa ay di lang sa salita kundi sa gawa. Ang pagmamahal sa Diyos, hindi po Ay At- pagmamahal din sa kapwa. at pagmamahal Pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. ay pagmamahal din sa kapwa. Ang pagmamahal sa Diyos ay Ay pagmamahal din sa kapwa. tama po kayo. Ang pagmamahal sa Diyos. Kasi pag mahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang kapwa mo. Diba? Kailangan Dahil bilang nilikha niya tayo, bilang kanyang kawangis eh. Opo. So, mahal tayo ng Diyos dahil nilikha na tayo. Hindi, kanyang kawangis. So, kailangan, pag tinignan natin yung kapwa natin, kawangis din ng Diyos. Isa tayo. Diba? Ang Diyos Ama. Na anak ng Diyos Ama. Ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal din sa kapwa. Di lang sa salita, kundi sa gawa. Sa kapwa. Hindi lang sa salita. Kundi sa gawa. Ay, hindi lang sa salita. Pati na rin sa gawa. Kundi pati na rin sa gawa. Pati na rin sa gawa. Gawa. I-rephrase ko na lang po mamaya yung tamang Pero andyan na yung thoughts eh. So, sino pa po? Hugot po. Hugot. Pwede na.
Ako, ang hugot ko, sa, highlight ko na lang yung mga ano na, mga hibla natin. O, yung hibla natin, si Kristo ay isang makapangyarihan at matuwid na hari na nagmamalasakit sa kanyang kawan, nagawa ng isang mabait at mahabaging pastol. Tapos sabi po ni Brother Fred, ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal din sa kapwa, hindi lang sa salita, pati na rin sa gawa. Yun, yun, Tapos nagugot ko po, sa anong mga paraan mas lubusang maibibigay daan ko si Kristo na mamuno sa aking buhay. Ito naman, ayoko naman si Satan na mamuno sa buhay. Ano kung expect yung mga ganun, ano pangyayari pag si, si Satanas ang di po ba? So ang hamon ko po, tanggapin ang misyon na ipamahagi ang salita ng Diyos katulad ng ginagawa natin ngayon sa pamamagitan ng liturgical Bible study. Parang mission na rin to eh. Sa Diyos. So, ito po yung ano ko. Kayo po, meron kayo? Meron ako hugot. Andali po highlight ko lang. Ito yung hamon ko. Ano pong hugot niyo, bro? Paano natin ipadarama sa Diyos na mahal natin ang ating kapwa? Ano natin? Ano natin? Darama sa Diyos na mahal natin. Ating kapwa. Ano pong, paano niyo pong papadama, bro? Anong hamon niyo po? Maglaan tayo ng panahon na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Lang. Din ng panahon sa pagtulong sa mga nangangailangan gaya ng kawang gawa. Lang tayo ng panahon. Magpanahon sa pakiki. Na makibahagi. Ay, nakakabahagi. Sorry po Sa gawain simbahan. Opo. Pagtulong sa mga nangangailangan at kawang gawa. May yan, parang koma. Pagtulong sa mga nangangailangan at magkawang gawa. Magkaroon tulong sa mga nangangailangan at magkawang gawa. Okay po. Ganda. Paano natin ipadarama sa Diyos na mahal natin ang ating kapwa? Ang hamon po doon, maglaan tayo ng panahon na makibahagi sa gawaing simbahan. Hindi lang sa simbahan, sa ating community. Ngayon, yung simbahan tayo. O tayo, bilang community. Magtulong sa nangangailangan sa kawang gawa. Yun po. Kawang gawa. Opo. Okay na po siguro ito na. Meron na po. Ano pong sa'yo? Brother Joey, meron. Hugot. Tayo makasalanan, pero Ay, ano po yan? Hibla o hugot? Hibla. Hibla po yan. O sige po, idagdag ko dito sa hibla. Tayo makasalanan, pero iniinis tayo ng dugo ng ating Panginoon para maisamin tayo ay makasalanan. Tayo'y makasalanan. Pero tayo ng dugo ng ating Panginoon. Tayo ay tayo ay ano po? Nilinis ng ano po? Ng banal na dugo. Ng banal na dugo. Ano po yung nililinis ng ano? Nilinis yung kasalanan natin.
Hindi tayo makasalanan. Pero nilinis tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon upang isa. Nililinis tayo. Inililinis tayo ng banal na dugo. Blood of Christ. Dugo ng ating Panginoon. Sige po. O, yun na. Okay. Kompleto na po. Sige. Stop sharing ko na po. So, it's already 9:57. Wala na siguro tang time mag... Ay po, may magsishare pa kayo? 3 minutes. Brother Rocco, Fred, ang ano po, yung dahil Christ the King, end of the liturgical calendar, bro, kasi talagang sa paano naghari ang Diyos, bro Panginoong sa Kristo sa inyo? Sa akin talagang base sa na-experience ko ba, bro, sa araw-araw, sa totoo lang, kunyari nagda-drive ka or sumakay ka sa jeep, di ba yung mga sasabihin pa, nung nangangailangan ako, nagugutom ako, yung damit, wala akong damit, dinamitan mo ako. Minsan yung sa pamamalimos, yung mga namamalimos, dapat ba nating bigyan yun, bro? Kasi may batas naman na wag dapat silang bibigyan, hindi ba? Kaya minsan, kahit papano, pumapasok sa isip ko yun na parang ganun na sindikato yata to, hindi dapat bigyan. Pero pag iniisip mo naman yung ganyan, yung homily, yung gospel na yan, parang magigilty ka naman, no bro, no? Opo. Hindi, oo, ikaw, ano bang sa palagay mo yan? Dapat ba tayong Bro, hindi naman yung kalsada? sabihin, alam mo, hindi ka nagbigay sa mga pulubit, hindi naman po kasalanan yun eh. Meron naman pong way para makatulong ka sa kapwa mo. Siguro, pag halimbawa, ganun, sabihin, siyempre, hindi naman tayo sigurado sa mga ganung, baka mamaya, ginagamit din sila ng mga sindikato, katulad noon, na, Kaya ako lang naman natanong kasi kung ano yung opinion mo. Kunyari sa akin kasi ang opinion ko minsan kasi nabibigyan ko sila. May nagsasabi naman sa akin na, "Oy, pare, wag mong bibigyan yan kasi mamimihasa yan." Ganun naman ang sagot nila. pwede mo Ang naman sinasabi silang bigyan bro, pero hindi naman yung talagang todo na, dito sa amin, bro, may kumakatok pa sa bahay-bahay na pengen pambili ng tinapay, pengen pambili ng pengen tinapay, pambili tinapay. Pero makikita mo sila naka-standby doon sa kasi may tulay dito sa amin eh. Doon sila may standby. ano pa rin po yun eh. Kumbaga, ang Mamaya pagtulong si ko kasi may pagsubok din yan eh. Bawat, mamaya si Kristo na 'yun eh. kasi ang demonyo, mamaya ginagamit sila ng demonyo para, Oo, ayun. De, salamat Hindi kasi talagang medyo talagang common sense minsan sasabihin ko nga sa sarili ako din sumasagot eh. Common sense na lang 'yun. Pwede mo namang bigyan, pwede mo namang hindi bigyan. Minsan nagtatalo kami ng misis ko kasi minsan ano yung misis ko, sasabihin ko sa misis ko, ayan, binigyan mo na naman. Mamimihasa yan. Di ba yung ganon? Sasabihin natin sa ano natin. So, Brother Joey, paano ba naghari dahil Christ the King? Paano po ba naghari ang Panginoong Diyos sa inyo? Si Panginoong Jesucristo. Sa akin naman, kahit sino pwede, binibigyan ko. Hindi ako nag-iisip ng ano pa man sa kanila. Kasi, sabi nga ni ba ni Cristo, kung ako'y nagugutom, pinakain mo ba? Huwag. Pinainom mo ba? Pinakain mo ba ako? Kaya, sa akin, para sa akin, kung ano man yan, kahit ano man sabihin ng tao, sabihin mo, mamimiyas ka, hindi ko inisip yun. Kanya, palagi nga rito pumunta ka. May nangihingi ng kulay para daw sa batay. Ibigay ako, kahit konti. Kahit anong taong rapid dito, kahit na anong wala ako, binibigyan ko. Binibigyan ko sa parate. Kasi ayoko naman, yung ayoko sabi na baka mamaya,
yung pinadala ng Panginoon Diyos. Kaya kahit may sino, sabihin naman na kung ano man ang tao na yan, basta ang importante, nagawa mo yung parte mo, kung anong nararapat, di ba? Para yun ang para sa akin. Basta ginawa ko yung para sa akin. Pero naman, hindi naman ako pupulaan ng iba. Kahit na sino ang tao ito. Binibigyan ko. Open lang ako. Wala. Okay, Brother Rick, paano po naghari ang Diyos sa inyo? Sa akin naman, noong una, naiisip ko rin na baka yung mga binibigyan ko, gagamitin lang sa bisyo, no? Pero may nagpaliwanag sa amin no, na huwag mo nang tingnan yung kung saan nila dadalhin. Importante nakatulong ka. Nakapagbigay ka, nagbigay ka. At tulad ko minsan, lalo na sa pagdadrive namin, minsan, nakahinto kami, nasa terminal kami, may lalapit. Tinitingnan ko rin ang itsura eh. Opo. Kasi makikita mo naman ang yung mga nangangailangan talaga eh. Yun sa akin, yun ang inano ko. Pero nagbibigay ako, hindi naman ako nagbibigay ng malaki, nagbibigay ako yung lang sa ko, sa kapasidad ko. Basta ang parating na sa isip ko na yung mga natutulungan mo, parang natutulungan mo na ginagawa mo rin sa Panginoon. Kasi kung ang titingnan mo yung sasabing batas ng tao yun eh. Ang sa akin yung batas ng Diyos. Opo. Kasi ang Diyos tumutulong kahit kanino eh. Hindi naman siya namimili ng tutulungan eh. Hindi naman siya namimili ng pagagalingin, ng bibigyan ng biyaya. Lahat binibigyan niya ng biyaya. Kaya siguro yun ang sa akin. Hindi ko na tinitingnan yung saan ba nila dadalhin ko. Tulong ko. Siguro man itong binigay ko para lang sa pangkain nila. O hindi kakasya sa kanilang pambisyo. Yan lang ang sa akin. Ako naman po, dahil Christ the King, siyempre lahat ng mga biyaya, pinasasalamatan ko dahil sa kanyang pagpapala na binibigay sa akin. Ngayon, yung paano naghahari ang Diyos sa akin, wala naman pong ibang hari kundi ang Diyos eh. Siya lang naman eh. Di ba? Unless tayo, kung nabibilang tayo sa mga tinatawag nilang yung kambing, yung nasa kaliwa, siguro sa isang bagay, maghahari-harian ka, piling hari ka sa isang bagay, yun, hindi mo nakikinikilalang hari ang Diyos. Kaya bilang pagsunod sa tunay na hari, ang Diyos Ama, si Jesus Christ, so kailangan sumunod ka lang sa Kanya, yung paano ka sumunod, yung magiging kababaan ng loob, tapos pagtulong sa kapwa, tapos paglaganap ng kanyang mga salita. Ilang po. Sige pa, mag-ganano na po tayo, mag-picture taking muna po tayo. Medyo mahaba ng konti. Dali pa. Sige, 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2. Sige po. Mag-closing. Brother Fred, baka pwedeng mag-closing prayer po tayo. In the Father, the Son, the Holy The Holy Spirit. Spirit. Amen. Lord, maraming salamat sa gabing ito sa aming talakayan na marami na naman po kaming natutunan sa mga salita nyo sa pamamahala ni Brother Dan. Salamat po sa banal na espiritu na pinadala nyo sa bawat sa amin. Ganoon na rin po sa wisdom
Nawa po sa mga natututunan namin, maghari po kayo sa aming mga puso at isipan, lalong-lalo na this coming Christ the King na Feast of Christ the King, Panginoon. Maging kayo lagi ang maghari sa aming puso at isipan. Manatili kayo sa amin, Panginoon, kasama ng aming mga mahal sa buhay. At patuloy kayong maggabay sa aming community, Panginoon. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, ever shall be, world without end. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Marami pong salamat sa